Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang mga batayang kaalaman sa pagsasalin. Ang ating paksa ay ang mga simulain sa pagsasaling wika. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalin? Ang pagsasalin ay isang mahalagang paraan ng pagtulong sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ang pagsasalin ay gumaganap na isang malaking papel sa pag-unawa sa pandaigdigang kalakaran tungo sa isang maunlad na ekonomiya at pag-unlad ng kamalayan sa lipunan. Ayon kay Virgilio Almario na isang Pilipinong manunulat at isang tagasalin, mas mahirap ang pagsasalin kung titignan sa ordinaryong sitwasyon kaysa gawaing pampanitikan. Dahil ang isang tagasalin ay nangangailangan ng sapat na kaalaman sa dalawang wika na kasangkot sa pagsasalin at mahalaga din na maunawaan ang paksang nakapaloob upang maisalin sa tunguhing wika nang hindi nawawala ang tunay na kahulugan. Mga layunin, natutukoy ang antas ng pagsasaling wika. Pangalawa, napapahalagahan ang pagsasaling wika. Pangatlo, nakapagsasaling wika. Mga simulain sa pagsasaling wika. Una, ang isang salin ay dapat magtaglay ng katumbas ng mga salita sa orihinal o literal. Ang isang salin ay dapat magtaglay ng katumbas na diwa, orihinal o idiomatiko. So dito sa orihinal ay naibibigay o makagagawa ng eksakto o katulad ng kahulugang kontekstual ng orihinal. Dito naman sa idiomatiko, ang mensahe o diwa o kahulugan ng orihinal na teksto ang isinasalin. Hindi nakatali sa anyo, ayos o istruktura bagkus iniaanggop ang bagong teksto sa normal at natural na anyo. Idiomatiko ang salin kung ang mensahe ng orihinal ay sinasalin sa paraang madulas at natural ang daloy. Ginagamitan ito ng mga idioma na sadyang nagiging iba ang forma ng pahayag ngunit ipinapahayag ang mensahe sa paraang kawili-wiling basahin. Pangalawa, ang isang salin ay magiging himig orihinal kapag binasa. Ang isang salin ay dapat makilala ang isang salin kapag binasa. Pangatlo, dapat manatili ang isang salin ang estilo ng orihinal na author at dapat lumitaw sa isang salin ang estilo ng tagapagsalin. Bago ka sa pagsasalin ay dapat mayroon kang sapat na kaalaman o kailangan mong alamin ang paksa ng iyong isinasalin. Magbasa o magsaliksik upang mapag-aralan ito at magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa paksa ng tekstong isasalin. Pang-apat, ang isang salin ay dapat maging himig kapanahon ng orihinal na author. Ang isang salin ay dapat maging himig kapanahon ng tagapagsalin. Panglima, ang isang salin ay maaring may bawas, dagdag o pagbabago sa diwa. Ang isang salin ay hindi dapat bawasan o dagdagan o baguhin sa diwa. Ika-6, ang pagsasalin ng isang tula ay dapat maging patularin. Ang pagsasalin ng isang tula ay dapat maging pasalaysay o tuluyan. Dito sa ika-6, dapat isalang-alang ang iyong kaalaman o genre ng akdang isasalin. Makakatulong sa epektibong pagsasalin ang kaalaman ng tagapagsalin sa genre na kinabibilangan ng isasalin. Halimbawa, hindi basta na makapagsalin ng isang tula ang isang tao na wala gaanong kaalaman sa matalighagang salita at mga tayutay na karaniwang ginagamit sa isang tula.
Idagdag pa rito ang mga kaalaman ukol sa magkatugmang mga salita, lalo na kung may sukat at tugma ang tulang isasalin. Kung tula ang isasalin, kailangang lumabas pa rin dito ang isang tula at hindi prosa. Kung ito'y may sukat at tugma, kailangang pagsikapan ng tagapagsaling mapanatili rin ito. Ilang bagay na dapat tandaan hinggil sa pagsasaling wika. Una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Alam naman natin na ang wika at ang kultura ay magkabuhol. Kung kaya't hindi maaaring kung wala ang wika ay wala ring kultura, at kung walang kultura ay wala ring wika, sapagkat nakikilala ang isang bansa sa batay sa kanilang nakaugali ang wika at sa kanilang wikang ginagamit sa kanilang bansa o lipunan. Sapagkat likas na sa isang tao na gumamit ng kanyang wika na kanyang kinagisnan. Pangalawa, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Malaki ang pagkakaiba sa kakayahan ng mga wikang hindi magkakaangkan at malaki naman ang pagkakatulad sa kakayahan ng mga wikang magkakaangkan. At dahil hindi magkakaangkan ang Filipino at Ingles, natural na lamang na malaki ang pagkakaiba sa kakayahan ng dalawang ito. Ang bawat wika ay may sariling paraan ng pagbubuo ng mga salita, pagsusunod-sunod ng mga salita upang mabuo ang parilala o kaya'y pangungusap. Pangatlo, ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kinakailangang maunawaan at tanggapin ng pinag-uukulang pangkat na gagamit nito. So dito, bilang tagapagsalin ay dapat mayroon kang malawak na kaalaman mismo doon sa iyong wikang isasalin ay kailangan mong magsaliksik patungkol doon sa pangkat na iyong ang kanilang wika mismo na ginagamit o na iyong gagamitin na isasalin. So dapat mong isaalang-alang ang kanilang kultura at konteksto ng wikang isasalin at ng pagsasalinan nito. May mga pagkakataon kasi ang paraan ng pagsasaayos ng dokumento ng isang wika ay nakadepende sa kanilang nakasanayan at naiiba sa wikang pagsasalinan, kung kaya't dapat din itong bigyang pansin ng magsasalin. Pang-apat, bigyan ng higit na pagpapahalaga ng uri ng mga Pilipino ang kasalukuyang sinasalita ng bayan. Ikalima, ang mga daglat at acronym gayon din ang mga formula na masasabing universal ang gamit ay hindi na kailangang baguhin pa upang umayon sa baybay ng katumbas sa Pilipino. May mga kasalita kasi na hindi na kailangan isalin pa dahil ito na talaga ang mga salitang ginagamit. May mga salita kasi na nilalagyan ng daglat upang maging maiksi ito, katulad na lamang ng salitang bini-bini. Ika-6, may mga pagkakataon na higit na isa ang maaaring ipanumbas sa isang katawagang isasalin na ang lahat naman ay pawang tatanggapin na paggamit ng sasalin. Gamitin ang alinman sa tinatanggap na katumbas at pagkatapos ay ilagay sa talaba ba ang iba bilang ang mga kahulugan. Ika-7, sa pagsasalin ay laging isipin ang pagtitipid ng mga salita. Ika-7, sa pagsasalin ay laging isaisip ang pagtitipid sa mga salita. 8, kung walang maitumbas na salita sa isang isinasalin o kaya walang eksaktong katumbas na maibigay, maaaring gawin ang alinman sa mga sumusunod. Una, hiramin ang salitang isasalin at baybayin ito ng ayon sa ating palabaybayan. Pangalawa, alamin ang simuno o kahulugan ng salita at baka sakaling mas madaling tumbasan ang isa sa mga iyon. Pangatlo, alamin ang katumbas ng salita sa Kastila at baka higit na madali itong hiramin. Pang-apat, alamin kung may katumbas na salita sa alinman sa mga prinsipal na kawikang katutubo at siyang hiramin. Ika-5, lumikha. So,
Bilang tagapagsalin, piliin ang mga salita na at mariralang madaling maunawaan ng mga mambabasa. Mainam kung ang mga salita ay gagamitin ay lubos na maunawaan ang kahulugan at tiyak na mauunawaan din ng mga mambabasa upang higit na maging natural o malapit ang orihinal sa salin. Ikasyam, kung magkakaroon ng iba pang pagpapakahulugan o itumbas sa salita, humanap ng ibang maaring ipalit dito. Ikasampu, hanggat magagawa ay iwasan ang paggamit ng mga panumbas ng salita na may kaanyo sa ibang wika sa Pilipinas, ngunit hindi kahulugan ng hominimo. Ika-11, kung may kahirapang isalin ang pamagat, isalin ito pagkatapos maisalin ang buong teksto ng materyales na isinalin. Ika-12, nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito'y maging bahagi ng pangungusap. Ika-13, may mga pagkakataon na ang isang kaisipan na pinapahayag ng tahasan sa Ingles ay kinakailangang gamitin ang euphemismong salita sa Pilipino upang hindi maging pangit sa pandinig. So pag sinabi natin euphemismo o euphemistikong pahayag, ito ay mga salita o pahayag na nagsasaad ng mga pambulabog na pahayag. So sa pagmamagitan ng paggamit ng mga euphemismo ay matatago ang mga ay hindi malalantad ang mga masasakit na salita at mahahalay na salita na hindi pangit pakinggan sa pandinig. Ika-14, ang kawalan ng lubos ng tiwala sa likas na kakayahan ng wikang pinagsasalin ay nauuwi sa panggagaya o panghihiram o hindi lamang ng mga salita kundi pati ang idioma. Katutubong paraan ng pagpapahayag ng balangkas na pangungusap sa wikang isinalin. Ang pagiging mahusay ng tagapagsalin ay nalilinang sa pagdaan ng mga panahon at pagbubuti ng karanasan. Kung sakaling sa unang pagtatangka mo ay hindi mo agad magawang makapagsalin ng halos kahimig na orihinal, ay huwag kang mag-alala dahil habang tumatagal sa gawain ito ay nagkakaroon ng mas malawak na karanasan ay lalo kang gagaling at magkakaroon ng kahusayan sa gawain ng pagsasalin. Ika-15, sapagkat hindi pa standardisado ang wikang Pilipino, sikapin ng mga salitang gagamitin sa salita ay yaong mga salitang mauunawaan at tatanggapin ng higit na nakakarami. 16, bayan ang higit na pahalagahan ang wikang kasalukuyang sinalasalita ng bayan kaysa wikang nakasulat. 17, sa pagpili ng mga salita, sikapin lagi kung alin ang sa palagay na tagapagsalin ang higit na gamitin. Napakahalaga na maunawaan ng isang tagasalin na hindi siya dapat maging literal sa pagsasalin, na hindi dapat maging salita sa salita ang pagsasalin, lalo na kung kargado ng kultura ang kanyang isinasalin. Sa halip, ay dapat niyang pilitin na maisalin ang intensyon o higit na dapat maihatid na mensahe ng author. 18, isaalang-alang ang kaisahan sa forma ng mga salita na hiniram sa ibang wika. So dito, ipabasa sa mga eksperto sa wikang pinagsalinan o isang katutubong nagsasalita ng wika na iyong isinalin. Makakatulong ng malaki ang pagbabasa ng isinalin ng isang taong eksperto o katutubong nagsasalita ng wikang ito upang mabigyang puna niya ang paraan ng pagsasalin at nasasabi kung ito'y naaangkop sa konteksto ng isang taong likas na gumagamit ng wika. 19, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. 20, ang sariling kakayahan ng wika ay sinasalin ay hindi kailangang ilipat sa pagsasaling wika.